Good morning, Alvin, at sa lahat ng nanonood sa inyong palatuntunan. Opo, ay kayo po, I'm sure nakamonitor din po sa mga goings on dyan sa Kamara. Ano po? And for today, ang i-discuss po ay tungkol doon sa di umano'y threat ng Vice President sa Pangulo, First Lady at former House Speaker. Anong expectation ninyo for today, Senator Dick? Well, if I understand your question correctly, ay lalabas certainly nila yung mga sinabi ng Vice Presidente. Kahit na wala siya doon, ilalabas yung mga sinabi niya na pagbabanta at iba't iba mga issue na niraise niya. At yun ay napaka-serious, kaya pagkatapos yan, I suppose, makakaboto na lahat yung mga congressman. Kailangan may pasa na sa buong plenary so that the impeachment process can start. Tama, opo. Pero kayo ba kampante kayo na makukuha nila yung magic number daw na 106 sa buong plenaryo? No po? Hindi pa po yan today, no po? Kasi tatapusin nila yung lahat ng articles of impeachment. Most probably daw sa unang linggo ng Mayo pa yan, yung botohan. Are you confident na makukuha nila yung boto at matutuloy tayo sa trial sa Senado? Alam mo, masidhi yung mga charges eh. At saka mukha namang maganda yung pag-handle ni Congresswoman Listro, maingat siya. At ang may problema dito ay hindi pagdalo ni Vice President sa kanya babalikwas yun dahil certainly hindi niya nasagot yung mga tanong, no? Kaya lalabas yan, malakas ang public pressure. I think over 85% of the people want to see Yeah. the impeachment to go on. So I think mahirap tumanggi dyan at mahirap maging partisan dyan. Opo, opo. At saka pag umabot po ito sa Senado, iyan muna yung track natin bago yung legalities tungkol doon sa pagbubukas ng mga records at saka yung complaint ni Attorney Manasseh Carpio. Ano po? Pag napunta sa Senado, sa basa mo lang ngayon, Senator, makakakuha ba sila ng two-thirds? Kasi pinag-usapan namin yan sa TV Patrol. Sabi ko, paano malabong makakakuha ng two-thirds yan? Makakakuha na ulit? Two-thirds, hindi ba sa Senado, ang kailangan mo for conviction, two-thirds vote, right? Yes, yes. Well, it has happened before. And yan ay nasa sa konsensya na ng mga senador yan, no? Dahil nakita mo yung nangyari kay Chis Escudero, pinakailaman yan na medyo nasira si Chis doon sa kanyang interpretation ng fourth week. Gusto ng tao magkaroon ng closure dito at kung ito ay tatakbuhan ng Senado at papatalikod sila diyan sa sistema yan, mahirap kumarap sa tao na kayo ay hindi nagdesisyon dito sa napakasela ng mga kaso. Ang daming nakalagay doon sa lalabas sa articles of impeachment. So, ibig sabihin, Senator Dick, hindi pwede na ibase mo lang ngayon sa dating actuations ng mga senador. Kagaya halimbawa, sabi ng iba, si Bongo, Senator Bongo, ay hindi yan tatalikod kay Sara. Senator Amy, Senator Bato, Senator Marcoleta. O di makukuha din nila siyempre si Senator Chis, Senator Jinggoy, Senator Villanueva. So kumbaga parang ang kailangan mong boto sa Senado ay at the very least ay 16, hindi ho ba? 16. That's correct. So, well, alam mo, yan ay napakasela ng bagay na at tingin ko ibang sila mo talagang boboto yun kahit anong mangyari sapagkat this is a political act insofar as many people are concerned, the senators Yes. are concerned. So you can more or less say, una, darating ba si Bato? May issue pa sa kanya, no? Pangalawa, napakalaki ng pressure kay Bongo because ang pagkatingin sa kanya ay talagang tao siya ng dating Pangulo at hindi ako magtataka kung siya ay boboto laban sa recommendation to impeach and to remove the president, the vice president, no? Yung iba dyan, pwedeng bumangon, magbagong puri, pero certainly kung napakalakas ng ebidensya, yan ang nangyayari. Nakita mo kung nung kay President Estrada ay talagang kumontra sila doon sa agos ng tao, ay talagang nauwi sa impeachment on the streets. Di Yeah. ba? Oh. Nagprotesta ang mga tao. At yan ang hindi maganda. Yan ang tinatawag natin na gross dereliction of duty na talaga yung gagawin nila. Na talagang alam nilang kung sakasakali may ebidensya at tatalikod sila doon, eh talagang nakikita mo na talaga na nagiging partisan. And to be sure, dapat expect ng mga tao may partisan na gagawin yung mga dating pagula tauman ni President Duterte, no? Pero kung napakalakas talaga ng ebidensya,
mahihirapan eh. Depende na sa pagpalaki sa'yo ng magulang mo at pag-aaral mo ng batas at yung sinampa mong oath. Eh, pagka ikaw hindi mo ginamit yung talagang ang unang-unang nakalagay sa impeachment, kailangan talagang fair lahat, no? At walang discrimination, no? Kaya pagka yun ay bumalikwas ka dyan, malalaman ng tao kung anong klaseng ah, deputado ka ng tao, no? Opo, kasi nakita mo yung, for example, si Senator Robin Padilla, wala pa mang trial, dati na niya sinasabi, hindi ako tatalikod sa mga Duterte. So, doon pa lang malalaman mo na kaagad na, ito kahit gaano kalakas sa ebidensya ipakita nyo dyan, hindi yan buboto for the ouster or for the removal of the Vice President, sakaling malakas nga po yung ebidensya. Ayoko unahan sila eh. Dahil alam mo, maaaring may mangyari dyan sa mga yan dahil ito, historical itong nangyayari ito, no? Pero mo, talagang tinutukso halos ng Vice President at pinagmamalaki niya na malakas siya. And besides, makikita mo, noong mga nakaraan, napakalakas ang loob ng mga Duterte. Katulad yung nangyayari ngayon sa Hague, ang lakas ng ebidensya na talagang hindi nag-blink yung committee, yung ICC, at talagang sinabi tutuloy yung kaso, no? Kahit na maraming demo. Yung mga nangyari ng nakaraan na magpapartisan ka dyan, naku, napakasela niyan. Talagang baka hindi ka napatawarin ng tao. Pero hindi ako magugulat kung talagang magiging partisan sila eh. Sapagkat hindi ko alam kung kamandag meron pa ang Presidente Duterte na nakaraan na magagawa nila yung kanilang pag-uugali dati. Katulad ng si Sara Duterte, nung araw tahasan ng bugbog ng sheriff. Di ba? Talagang sukdulan yun. Nakikita mo, kababaeng tao, nambubugbog ng sheriff. At pagkatapos kung titigyan mo yung kanyang actuation, hindi mo pwedeng parang binibiro-biro yung pagtitreten sa Pangulo at sa lahat ng mga tinuko niya, pati First Lady, pati sila Romualdez, no? So talagang ito labanan talaga ng conviction mo, ng konsyensya mo, at sisitahin ka ng tao dyan, depende sa pag-iisip ng tao, sa pagdanasa ng tao magkaroon. Alam mo, problema natin palagi is our failure, our gross failure to enforce the law. Kung hindi natin i-enforce, wala na tayong talagang mukhang ipapakirap sa sarili natin mga anak na hindi natin magampanan yung tungkulin natin na magkaroon ng katarungan. Kaya marami, ako kasama na dyan, yung mga pinapatay ng mga magulang, yung pinapatay ng mga tao, wala tayong nakukuha ng katarungan. This is really a test for the country. Na kaya ba natin talagang enforce yung law, parusahan ang dapat parusahan. Kasi pagka hindi ganyan, lalagapak tayo. Ako gagagaling ko na isang araw sa Hong Kong at nakita mo ang layo-layo-layo na nang narating ng Hong Kong yung rule of law. Kahit na communist nation na yan ngayon, makikita mong pinapairal yan. Dito, ang daming mga nagtatago ng mga tao, hindi makahuli ng mga otoridad. Huwag naman mag-aalis sa Senator Bato, pero ako nagtataka, paano ka tumatagal na hindi ka pumapasok at nagtatago ka at tumatanggap ka pa ng sahod? Parang talagang palakasan na talaga eh. Pakapalo na talaga ng apog kung ang mga congressman natin, ang mga senador natin magpapakita ng ganyang klaseng partisanship. Tama, tama. Isa na lang, Senator Dick. Anong posisyon mo doon kasi si Attorney Manasseh Carpio nagsampa ng kaso eh. Sabi niya, ba't niyo ako dinadamay-damay dyan? Private citizen ako . Hindi niyo dapat binubulgar yung mga bank transactions ko. What do you think? May ano ba? May basis, may punto siya na magreklamo sa korte? Lahat may karapatan magreklamo sa korte, pero malinaw, ang impeachment is a constitutional act. Talagang sovereign act yan. Talagang kaya pati yung iyong tinatago sa bangko, pwedeng buksan yan. At yan palay ko, hindi papatok even sa Supreme Court ang sinasabi nila yan dahil ang tendency ng tao pagka na ko-corner na, lahat gagawin para mapigil yung trial sa kanila. Nakalagay naman pagka conjugal property, kasama yan Dahil kaya mga statement of assets and liabilities, sila tapan yung butas na pwede ka makapagtago. At kung nakalagay doon sa pangalan ng asawa mo, kailangan paliwanag mo, otherwise unexplained wealth yan, no? And lalaki ng amounts Nakakagulat talaga yung amount kung paano nagagampalan yan.
At yung kanilang style na hindi humaharap at dinadaan sa publiko, sa allegedly popularity nila, napakapangit na kudyat yan ng isang leader na hindi mo sasagutin yung parang kang above the law. Oo. Nobody is above the law. And you're turning your back against your oath. Parang na lang lumang kanta na yung public office is a public trust. Wala na tayong respeto sa mga values. Yun ang kailangan dito. On trial is the Filipino people, whether they can accept upon themselves to punish, mas parusahan nila yung dapat parusahan at hindi tatalikod sa tungkulin na dapat kahit anong taas mga darating ang araw ng katarungan at yung mga leader natin, so-called, pagtatalikuran nila, naku, talagang wala na talagang tayong kapag-pag-asa sapagkat that has always been the bane of our problem, hindi ma-implement ang batas. Very well said. Maraming salamat sa insights mo. Senator, mabuhay po kayo. Thank you very po. much, Alvin. See you, former Senator Richard Dick Gordon, dati pong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Naku, 6:46 na. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy! Good morning! Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico.